Sa Pilipinas, alam natin na mahal na araw na kapag naririnig natin sa himpapawid ang malalakas na pag-awit mula sa mga kabahayan tungkol sa buhay, pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon. Ito'y isang magdamagang pag-awit ng kwento ng ating Panginoong Hesus. Ang tawag sa tradisyon ito ay pabasa. Pinaiksi ng pabasa ng pasyong mahal ng ating Panginoong Hesus. Minsan, ito'y tinatawag na pasyon o pasyong mahal. Ang pasyong mahal ay sinulat ni Gaspar Aquino de Belen noong 1703 at ito'y pinalimbag, naprubahan na maipalimbag 1704. Kinuha ni Gaspar Aquino de Belen ang kwento ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay isinulat niya batay sa hindi lamang banal na Biblia, kundi batay sa tradisyon ng mga apostoles. Isinulat niya ito sa pamagitan ng tula. Nilagay niya sa isang tula na maaring awitin. Ito ay mayroong taludtod. Ang bawat taludtod ay mayroong 5 linya. Ang bawat linya ay binubuo ng 12 syllables. Okay? So, ganoon ang pagkakaayos. 5 linya na binubuo ng tag-12 syllables. At ito'y inaawit sa isang natatanging pamamaraan to the point na kinilala ito sa liturhiyang Pantagalog bilang isang sacred chant para sa mga Katagalugan, para dito sa Pilipinas. So, ang translation sa limbawa ng aklat ng pagmimisa sa Roma ay gumagamit mismo ng tono ng pasyon. At napakadaling awitin ito, lalo dito sa Katagalugan, dahil ito'y alam ng mga tao. Magdamag itong inaawit. Hanggang kalaliman ng gabi, hanggang kinabukasan, at matatapos ang pagsalaysay ng buhay, pagpapakasakit, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kadalasan, ito'y ginaganap sa mga kabahayan. Mayroong altar na inilalagay, inihahanda. At ang altar ay usually altar ng Santo Entierro, patay na Kristo. At siya ay pinupuntahan ng mga magkakapit-bahay upang sila ay they should take turns o magrelyebuhan sila sa pagkanta ng mga taludtod ng pasyong mahal hanggang sa ito ay matapos. Meron ako isang professor sa UST, si Father Rodel Aligan. Siya'y Dominikano. At ang kanyang thesis ay ang thesis tungkol sa pasyong mahal. Ayon sa kanyang pag-aaral, ang pasyong mahal ay nagsimula bilang awit na pampalipas ng mga oras sa lamay ng mga patay.
Sa Pilipinas kasi, importante sa atin ang lamay ng mga patay, para sa mga patay. Ang yumao ay inilalagay sa kanyang ataol at siya'y dinadalaw ng kanyang mga mahal sa buhay para magpaalam na sa kanya bago dumating ang araw ng paglilibing. Sa Pilipinas, katangi-tangi na hindi dapat nawawalan ng tanod o ng bantay ang lamay. Bakit ikanyo? Sa paniniwala na maaring kapag ito'y pag ang bangkay ng mahal sa buhay ay napabayaan, ito'y maaring nakawin ng mga aswang at ng mga kampon ng kadiliman. Kaya nga, ang inihahain sa mga lamay ay kape at biskwit. Kape para manatiling gising ang mga tao. Ano ginagawa nila habang sila'y nagtatanod? Ayon kay Father Aligan, ang ginagawa niya noon, inaawit nila ang pasyong mahal. So ito'y pamamaraan ng pagtatanod sa burol ng mga patay. Kaya, mapapansin ninyo na ang setting ng pabasa ay parang burol. Nandoon sa gitna ang Santo Entierro, ang larawan ng patay na Kristo. Ang mga bisita ay paruot parito. Okay? Sila nare-relyebuhan sa pag-awit ng mga taludtod ng pasyong mahal at nagbibigay doon ng kape at biskwit bilang pagkain. Parang burol ang setting. At di kalaunan, nawala ang pasyong mahal sa mga burol, pero ito ngayon ay naiwan sa pagdiriwang ng mga mahal na araw. Kailan inaawit ang pasyong mahal? Well, Kwaresma, inaawit na yan. Ang alam ko, ang tradisyonal na simula ng pag-aawit ng pasyong mahal ay ang March 19, ang kapistahan ni San Jose, ang paggunita ng kamatayan ni San Jose. Kung saan, well, mayroong pasos, may eksena sa altar, pinapakita si San Joseng naghihingalo sa mga bisig ng Panginoong Hesukristo, samantalang ang mahal na birhen ay nakaluhod at nananalangin. Napansin ninyo, ang subject ng unang pasyong mahal ay ang La Muerte de San Jose. Tapos, ang Santo Entierro. Lahat talaga ay mga patay. Ito'y okasyon ng pagtatanod sa patay. Kaya nga, doon nakabata yung pag-aaral na sinabi na talagang nagsimula ito sa mga lamay upang manatiling gising ang mga tao. Sa pasyong mahal, nag-iokasyon ang pasyong mahal sa pagtitipon ng pamayanan, pagtitipon ng mga magkakamag-anak, pagtitipon ng mga magkakaibigan. At ito'y community effort ng pag-awit mismo sa buhay at kamatayan ng Panginoon. Well, ngayon, nakalulungkot isipin, pero
kahit na nagpapasyong mahal tayo, marami parang hindi na nakukuha ang diwa ng pasyong mahal. Dahil sa, mga tao nandoon at nagkakainan, nag-iinuman, samantalang may isa o dalawa lamang na nanatili sa altar upang basahan ang altar, upang gumawa ng pagbasa. Oo, totoo, masaya. Masaya ang kainan. Masaya ang huntahan. Pero bakit nga ba natin ito ginagawa? Ginagawa natin to bilang pamamaraan ng pagtuturo sa mga tao tungkol sa buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang mga misteryo ng ating kaligtasan. Misteryo ng kaligtasan. Totoo ang sinasabi ng mga liturgist na Tagalog na sacred chant ito. It is a Filipino sacred chant. Dahil dito, ako mismo naniniwala, kailangang pag-aralan natin ang tamang mga tono at hindi yung kung ano-anong sekular na tono ang inilalapat natin doon mismo sa mga pananalita ng pasyong mahal. Panatilihin natin ang kasagraduhan ng chants. Dahil nga sa ito ay isang napakatanda at ginagalang na kostumbre sa Pilipinas. Isa rin sa mga lumalabas na panibagong alternatibo sa pasyong mahal ay ang marathon na pagbabasa ng Biblia mula Genesis hanggang sa Apokalipsis. Okay. Pero yun ay binabasa. Ang pasyon ay ginaganap, ay inaawit. At may mga probinsya na kung saan ang pasyon ay hindi lamang inaawit, kundi ito ay ginaganap sa isang sinakulo. Na kung saan may mga characters ng buhay na characters. Mayroon nagsusuot ng katulad ni Kristo, may nagsusuot katulad ng mahal na birhen, katulad ng mga apostoles, Poncio Pilato, mga punong pare, mga kawal, at ito'y isang napakalaking palabas. Pero, ang dialogue ay ang naisaulo na mga bersikulo ng pasyong mahal. Mayroong maigting na relasyon sa pagitan ng pabasa at ng sinakulo. At ang dalawang ito, kasama ng posisyon, ay ginagamit bilang pamamaraan ng pagtuturo sa mga tao tungkol sa mga misteryo ng ating kaligtasan. Kaya po, sa panahong ito ng mahal na araw, talagang muli nating buhayin ang pasyong mahal. Awitin natin ito. Ituro natin ito sa ating mga anak. Huwag natin itong pababayaang mamatay. Dahil ito ay isang tradisyon na nagtuturo ng panampalataya, tradisyong nagpapalalim ng ating pagmamahal kay Kristo, at tradisyon na bumubuo sa mga nagtutulong-tulong na mga miyembro ng pamilya at ng buong pamayanan.